Ang nakaraan, napakatindi ng labanan ni Sang-hyun at ng Wolf Lord dahil kaya nilang magkasabay, at kabisado ni Sang-hyun ang mga galaw nito. Ngunit may pagbabago na hindi inasahan ni Sang-hyun, ang Wolf Lord ay parang walang kapaguran. Dahil dito, nataman si Sang-hyun ng isa sa mga atake ng Wolf Lord. Halos maluwa si Kim Miso sa nakita niya, pero nagulat siya nang makita niyang nakakapaghil pala si Sang-hyun. Sa isang iglap, nakabawi siya at natalo na ang Wolf Lord. Lumapit si Miso sa kanya at nagtanong, ano daw si Sang-hyun? Tinanong naman ni Sang-hyun, anong ibig mong sabihin na parang ano? Ang pagpapatuloy. Hindi pa tuluyang pinapatay ni Sang-hyun ang halimaw. Sa halip, tinanong niya si Kim Miso tungkol sa sinabi nito, na siya raw ay parang ano. Napansin ni Kim Miso na medyo mabigat ang hangin, at hindi niya moari kung ano ang dahilan nito. May kakaibang pakiramdam sa paligid, pero hindi niya matukoy kung ano. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang ibig kong sabihin ay, saglit siyang tumigil bago itinuloy, parang nanunood ako ng isang ranker. Nagtaka naman si Sang-hyun sa sinabi ni Kim Miso. Akala niya'y sasabihin nitong, akala ko isa kang taong nagbalik sa dating estado. Ngunit sa tingin ni Sang-hyun, ang ganitong klaseng ideya ay hindi madaling maiisip ng isang ordinaryong player. Masyado na itong malalim at malayo sa karaniwang kaisipan. Napangiti siya ng bahagya, mukhang wala naman siyang dapat ipag-alala. Bigla namang nagsalita si Kim Miso at nagtanong, well, hindi mo pa ba siya tatapusin? Doon lang naalala ni Sang-hyun na hindi pa nga pala niya tuluyang pinapatay ang Wolf Lord. Nakaupo ito sa lupa, hingal na hingal at halos hindi na makagalaw dahil sa matinding sugat na tinamo nito. Inilapat ni Sang-hyun ang kanyang malaking espada sa leeg ng Wolf Lord at malamig na bamulong, papatayin kita agad-agad. Halata sa tono ng kanyang boses na halos makalimutan niya kanina na buhay pa ang halimaw. Agad niyang tinapos ang laban. Biglang nag-notify ang system, ipinapahayag na natanggap ni Shin Sang-hyun ang C-rank title na Face Off. Agad niyang binuksan ang kanyang status window at binasa ang paglalarawan ng bagong titulo. Nakasaad doon na ang face-off ay may C-rank title, at kapag ang target ay nasa isang hiwalay na estado, kung saan walang backup sa loob ng 5 metrong radius, maa-activate ang epekto nito. Lahat ng kanyang stats ay tataas ng 20%. Ngunit kapag may lumapit na kakampi sa target, mawawala ang epekto ng titulo. Napagtanto ni Sang-hyun na ito ang kanyang unang C-rank title at malinaw na nakatuon ito sa one-on-one combat. Hindi siya makapaniwala, at halata sa kanyang mukha ang tuwa. Hindi niya napigil ang mapangiti habang binabasa ang player info window. Napansin ni Kim Miso ang kasiyahan niya at ngumiti. Mukhang nakatanggap ka ng titulo, ha? Napangiti si Sang-hyun at sumagot, alam mo, ha? Natapos mo na ba ang stage na ito dati nang mag-isa ka lang? May bahagyang pang-aasar sa kanyang tono, dala na rin ng saya sa natanggap niyang titulo. Ngumiti si Kim Miso at tumango. Oo naman, tama ka dyan, sinolo ko rin ito. Mayabang niyang sagot, kasabay ng pagtawid ng kanyang mga braso. Pero matapos ang ilang saglit, unti-unti siyang nag-alinlangan. May kung anong bumabagabag sa kanya. Sa huli, bamantong hininga siya at sumuko sa kanyang kasinungalingan. Ha, tingin ko hindi na ako magsisinungaling. Nagawa ko lang tapusin ito dahil sa aking artifact. Hindi ko talaga masasabi na natapos ko ang stage na to dahil lang sa skills ko, amin niya, medyo nahihiya. Ngumiti si Sang-hyun at umiling. Ang pagkuha at paggamit ng tamang artifact ay nangangailangan din ng skills, ano? Sagot niya, may kumpiyansang tono sa kanyang boses. Napangiti si Kim Miso, tila nabawasan ang kanyang pangamba. Sumagot naman si Kim Miso, salamat sa papuri, kahit na, ang artifact na ginagamit ko ay nagkakahalaga ng lampas 200 billion won. Halatang may bahagyang hiya sa kanyang tinuran, lalo na matapos niyang ipagyabang kanina na natapos niya ang stage ng mag-isa. Samantala, nakangiti lang si Sang-hyun habang nakatayo, hawak pa rin ang kanyang malaking espada. Hindi niya masyadong dinamdam ang sinabi ni Kim Miso, parang wala lang sa kanya. Napaisip si Kim Miso habang lihim na kinukumpara ang sarili kay Sang-hyun. Siya, isang taong umaasa sa mamahaling artifact, habang si Sang-hyun ay gumagamit lamang ng isang ordinaryong malaking espada, at sa kabila nito, napaka-epektibo pa rin niya sa labanan. Pwede palang lumayo sa kalsadang puno ng hirap gamit lang ang isang simpleng espada,
naisip niya. Sa huli, napabuntong hininga siya at sinabing, kalimutan mo na lang ang mga pinagsasabi ko kanina. Pagkatapos, tila gusto niyang ibahin ang usapan, kaya tinanong niya si Sang-hyun, bakit hindi mo subukan kung ano ang epekto ng nakuha mong titulo? Napangiti si Sang-hyun, bahagyang naguguluhan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, halatang walang ideya kung paano ito gagawin. Sa kabila ng pagkalito, sinubukan pa rin niya ang mungkahi ni Kim Miso. Inactivate niya ang titulong face-off na nakuha niya kanina. Biglang lumitaw ang isang bilog na liwanag sa paligid niya, at sa gitna nito, may makikitang imahe ng espada. Isang system notification ang lumabas sa kanyang paningin. System notification. Ang isolated player ay si Kim Miso. Wala nang ibang tao sa loob ng 5-meter radius mula sa target maliban sa iyo. Na-activate na ang mga epekto ng face-off. Saglit na pinagmasdan ni Sang-hyun ang paligid, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla niyang tinihil ang epekto ng titulo. Kasabay nito, natawa siya ng bahagya. Napakunot-noo si Kim Miso. Bakit mo tinihil? Tanong niya, halatang nagtataka sa kilos ng binata. Muling nag-notify ang system notification. Ang epekto ng face-off ay nakansela. Hindi na sumagot si Sang-hyun at patuloy lang sa pagtawa. Para bang may naisip siyang nakakatawa ngunit hindi niya nalang ipinaliwanag. Maya-maya, biglang nagpaalam na si Kim Miso. Kailangan ko ng mauna sa iyo, aniya. Alam mo naman, kailangan kong tawagin ang porter ko para tulungan tayong kunin ang lahat ng ating loots. Tumango si Sang-hyun at nagpasalamat. May punto naman siya, naisip niya. Napagtanto rin niya na dahil ang loot drops at ang mga parte ng katawan ng halimaw ay bahagi ng quest rewards, ang pagtawag ng porter ay lohikal na susunod na hakbang. Dati rin akong nagtrabaho bilang porter bilang ekstrang trabaho, naalala niya. Habang pinagmamasdan ng papalayong si Kim Miso, napaisip siya. At dahil halos ako ang gumawa ng lahat ng trabaho rito sa dungeon na ito, tingin ko naman, nakagawa ako ng magandang impresyon sa kanya. Habang naglalakad paalis si Kim Miso, bigla niyang naalala ang isang bagay. Tumigil siya sandali at lumingon kay Sang-hyun. Oo nga pala, aniya. Hindi ko nakukunin ng 5% cut ko sa quest rewards na napag-usapan natin kanina. Nagulat si Sang-hyun at hindi napigil ang mapatanong, ano? Hindi siya makapaniwala, pero, hindi patas yun. Dagdag niya, halatang naguguluhan. Ngunit ngumiti lang si Kim Miso at kumaway. Ayos lang ako, kaya huwag mong palampasin ang alok ko. Bago siya tuluyang umalis, muli siyang nagsalita. Sigurado akong maraming beses pa tayong magiging magkatrabaho. Isipin mo na lang ito bilang isang investment sa iyo, Sang-hyun. Naiintindihan mo ba? Saglit siyang huminto, pagkatapos ay ngumiti bago tumalikod. Sige na, hanggang sa muli nating pagkikita. Napatitig lang si Sang-hyun sa papalayong si Kim Miso, hindi alam kung ano ang iisipin. Napangiti na lang siya ng pilit at pabulong na sinabi sa sarili, talaga, hindi ko kayang magbaba ng depensa ko sa paligid niya. Kasabay nito, napatawa siya, pero may halong pagkalito at pagod. Nang tuluyan nang mawala si Kim Miso sa paningin niya, biglang lumabas ang matagal na niyang inaabangang reward mula sa lupa. Isang maningning na liwanag na bughaw ang bumalat dito, dahilan upang mapatingin agad si Sang-hyun. Ngayon, bulong niya sa sarili habang dahan-daang lumalapit. Tingnan natin ang reward na matagal nating inantay. Sa harapan niya, isang napakagandang bato ang bumungad. Nagliliwanag ito sa kulay asul, halos parang isang piraso ng langit na nahulog sa lupa. Ito ay walang iba kundi ang Blue Moonstone, isang platinum rank artifact at isang special equipment. Binuksan ni Sang-hyun ang impormasyon nito. Equipment type, accessory. Espesyal na epekto, Age of Dogs and Wolves. Epekto, plus 100 sa health, plus 100 sa mana, plus 50 sa luck. Isa itong mahalagang bato na hinubog ng mga paniniwala ng Silver Wolf Clan, isang tribong sumasamba sa asul na buwan. Halos manginig si Sang-hyun sa sobrang tuwa. Napalunok siya, at hindi napigil ang mapamura sa saya. Ayos! Sa sobrang kasiyahan, napasigaw siya, halos maluha-luha pa. Sa wakas, nakakuha rin ako ng platinum rank artifact. Ngayon lang siya nakakuha ng isang bagay na ganito kahalaga. Sa dami ng hirap na pinagdaanan niya,
pakiramdam niya ay sa wakas, may bumalik din sa kanyang swerte. Hawak-hawak niya ang bato, niyakap niya ito na parang kayamanan. Sa isip-isip niya, ito na ang sagot sa maraming problema niya sa buhay. Dahil dito, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Makakabili na ako ng isang apartment sa Seoul. Nasa rurok pa rin siya ng kasiyahan nang biglang lumitaw ang Goddess of Luck. Napatingin siya sa kanya, at sa mahinhin ngunit makahulugang tinig, nagtanong ito. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon, matapos maramdaman ang sensasyon ng tunay na tagumpay? Naiirita namang sumagot si Sang-hyun, bahagyang nag-irap habang nagsasalita. Bakit ko kailangang magpasalamat sa iyo para dito? Ang swerte ko ang nagdala sa akin dito para makuha ito. Aniya, may halong inis sa tinig. Sa sandaling iyon, isang kakaibang presensya ang lumitaw, isa pang celestial, ngunit tila nakakulong sa loob ng isang screen monitor. Isang figure na may punit na labi ang lumitaw sa loob ng monitor at agad na nagtaas ng pagtutol. Hindi makatarungan ang swerte mo. Anito, halatang hindi natutuwa sa nakuhang artifact ni Sang-hyun. Biglang naglabas ng notification ang system. System alert. Ipinropose ng player system na ipatapon ang Goddess of Luck. Napakurap si Sang-hyun, hindi sigurado kung tama ba ang nabasa niya. Hindi niya rin alam kung ano ang nangyayari, kaya't nanatili na lang siyang tahimik habang pinapanood ang dalawang celestial. Ngunit bago pa magpatuloy ang usapan, may isa pang system notification na lumitaw. System alert. Hiningi ng Goddess of Luck na magbotohan ang mga celestial na konektado sa player system tungkol sa usaping ito. Kasalukuyang isinasagawa ang botohan tungkol sa pagpapatapon ng isa na may punit na labi mula sa player system. Bilang ng boto, 61/100. Halos hindi makapaniwala si Sang-hyun sa nangyayari. System alert. Ang sumusunod na conclusion ay unanimous na napagdesisyonan. Ang isa na may punit na labi ay hindi na maaaring mag-operate bilang isang celestial. Naguluhan si Sang-hyun sa mabilisang desisyon ng mga celestial at napatanong na lang, ayos lang ba yan? Halos nakalimutan niya na ang babaeng celestial sa harap niya ay hindi basta-basta, siya ay walang iba kundi ang Goddess of Luck, isang tanyag at makapangyarihang nilalang. Sa huli, natapos din ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang celestial, at bumalik ang atensyon ni Sang-hyun sa kanyang nakuha na reward. Basta, bulong niya sa sarili, dahil ito ay isang platinum rank na artifact, dapat ko nang ma-absorb ang 40% ng stats nito. Pero ang espesyal na epekto nito, maya-maya, lumabas sa system interface ang special effect ng Blue Moonstone, ang Age of Dogs and Wolves. Agad niyang binasa ang impormasyon. Espesyal na epekto, Age of Dogs and Wolves. Walang cooldown time. Habang ang buwan ay nasa taas sa loob ng dungeon, ang rate ng pag-recover at regeneration ng kalusugan ng gumagamit ay tataas ng 5 beses. Hindi alintana kung ang buwan ay nandoon o hindi, anumang halimaw na may kaugnayan sa mga aso o lobo ay mananatiling paralisado kapag humarap sa gumagamit na may hawak ng Blue Moonstone. Pagkatapos basahin, napatawa si Sang-hyun at napabulong, sa madaling salita, hindi ako matatalo ng mga aso kapag bilog ang buwan. Biglang nagsimula ang mana synchronization sa pagitan niya at ng Blue Moonstone. Agad niyang naramdaman ang lakas na damaloy sa kanyang katawan habang inaabsorb ang enerhiya ng artifact. Pagkatapos ng synchronization, isang lagusan ang bumukas sa kanyang harapan, ang daan palabas ng dungeon patungo sa quest area lobby. Dahan-dahan siyang lumabas, pakiramdam niya ay para siyang bagong tao. Ngunit nang siya ay lumingon, napanganga siya sa kanyang nakita. Sa harapan niya, samot-saring manlalaro ang naghihintay, tila nag-aabang sa kanyang paglabas. Ilang sandali lang, napansin niyang may mga photographer pa sa paligid, may hawak na mga kamera at tila handang-handa siyang kunan ng litrato. Ano to, bakit ang daming tao? Napalunok si Sang-hyun, hindi sigurado kung anong nangyayari. Nagbubulungan ang mga tao sa paligid, hindi makapaniwala sa nasasaksihan nila. Siya ba si Shin Sang-hyun? Bulong ng isang lalaki, may halong gulat sa kanyang tinig. Talaga bang natapos niya ang level 100 dungeon ng mag-isa lang? Halatang hindi makapaniwala ang karamihan. Samantala, nasa gilid lamang ang babaeng receptionist na kanina lang ay hindi pumayag sa kagustuhan ni Sang-hyun na sumali sa mataas na level na quest. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maiwasang mag-isip.
Siguro naman, walang dahilan si Kim Miso para magsinungaling tungkol sa kanya, bulong niya sa sarili, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang pag-aalala. Bigla na lang sumulpot si Kim Miso sa harapan ng receptionist, na siyang ikinagulat nito. Huwag kang mag-alala, sabi ni Kim Miso, nakangiti habang nakatitig sa babae. Nagulat ang receptionist sa biglaang pagsulpot nito. Miss Kim Miso, bulalas niya, hindi sigurado kung ano ang dapat sabihin. Ngumiti lang si Kim Miso at sumagot, sino ba naman ang may matinong pag-iisip na papayagang sumabak ang isang level 17 player sa isang level 100 quest, hindi ba? Tumingin siya saglit kay Sang-hyun bago muling ibinalik ang tingin sa receptionist. Kung ako rin ang nasa posisyon mo, pipigilan ko rin siya. Pero ang totoo, ginawa niya ang lahat para makuha ang tagumpay na ito, dagdag pa niya, punong-puno ng kumpiyansa. Hindi na napigilan ng receptionist ang sarili. Napaluha na lamang siya, hindi alam kung paano ipapahayag ang nararamdaman. Ang tanging lumalabas sa kanyang bibig ay ang pangalan ni Kim Miso, tila nagpapasalamat at humihingi ng tawad sa parehong pagkakataon. Ngumiti muli si Kim Miso at marahang hinaplos ang likod ng receptionist. Sa tingin ko, kailangan mong tandaan ang mukha ni Shin Sang-hyun ng mabuti, sabi niya sa malumanay ngunit matatag na tinig. Dahil sigurado akong magiging regular siya rito. Samantala, si Shin Sang-hyun naman ay tahimik na nakamasid sa dalawa. Nang makita niyang nag-uusap ang receptionist at si Kim Miso, napaisip siya. Halos nakalimutan ko na ang receptionist na yun, pero nalulungkot ako para sa kanya. Sigurado akong mahirap para sa kanya ang desisyong ginawa niya kanina para sa amin. Ngunit bago pa siya makapag-isip pa ng mas malalim, isang malakas na tawag ang pamunit sa kanyang atensyon. Shin Sang-hyun. Paglingon niya, halos madaganan siya ng mga recruiter ng iba't ibang guild na nag-uunahan upang makuha ang kanyang atensyon. Sir, ako ang recruiter team leader ng Guardian Guild. Ang pangalan ko ay Yoon Juhan. Bulalas ng isang lalaki habang inaabot ang kanyang calling card. Isa pang recruiter ang mabilis na sumingit, bakas sa mukha ang matinding determinasyon. Mukha kang solidong player, bakit hindi ka na lang sumali sa guild namin? Sabay abot din ng kanyang calling card. Isang recruiter naman ang halos madapa sa pagmamadali habang sumisigaw, huwag mo silang pakinggan. Ang guild namin ang magbibigay sa'yo ng pinakamagandang trato. Sumali ka sa amin. Halos magulo ang buong lobby sa gitna ng mga nagtutulakang recruiter. Biglang pumasok si Kim Miso sa eksena at agad na binara ang mga ito, walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pasensya na kayo, pero si Shin Sang-hyun at ako ay may mga bagay pang dapat pag-usapan. Kung maaari, pakiusap, baka pwede kayong umalis muna. Nagulat ang mga lalaki sa lakas ng loob ni Kim Miso. Sabay-sabay silang napatingin sa kanya bago halos sabay-sabay na sumigaw. Ano? Isa sa mga recruiter ang napabuntong hininga bago napailing. Ibig sabihin ba nito, kumikilos na naman ang Eden Guild? Anya, may bahid ng pagkadismaya sa tinig. Malas naman, ngumiti lang si Kim Miso, saka tumingin kay Sang-hyun. Diba? Tanong niya, isang makahulugang ngiti ang nasa kanyang mukha. Alam ni Sang-hyun kung ano ang pinapahiwatig ni Kim Miso, kaya't agad siyang tumango. Oo, sige, Tara, sagot niya, hindi na nagdalawang isip. Oo, sige Tara. Naisip ni Sang-hyun na, pinapatakas lang siya ni Kim Miso dito, pero ano ba ang plano niya talaga? Dali-dali silang sumakay sa sasakyan at umalis. Nag-notify ang cellphone ni Sang-hyun at pumasok na ang 500 million won, na dineposit ng Korean Player Association. Bakas sa mukha ni Sang-hyun ang saya dahil nga mabibili niya na ang gusto niya, at hindi siya makapaniwala na ganong kabilis maging pera ang quest rewards na nakuha niya kanina lang. Sabi ni Sang-hyun kay Kim Miso, hindi ko akalain na ganon kabilis ko makukuha ang bayad, lahat ata ay magiging mabilis pag mayaman ka na, habang tumatawa. Sabi naman ni Kim Miso, salamat sa mga rank A porter, pero ang impluensya ko ay nakatulong din naman kahit papano. Muli nagpasalamat si Sang-hyun, salamat sa pag-aasikaso ng lahat-lahat. Bakas talaga sa mukha niya ang sobrang saya. 500 million won ba naman eh? Biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang tawagin ni Kim Miso si Shin Sang-hyun na, Sir. Sumagot naman si Sang-hyun, Yes ma'am. Biglang nag-activate ang secret mode ng sasakyan na sinasakyan nila. Nagulat si Sang-hyun at sinabi na, alam ko na.
Pero wala pa din siyang idea talaga kung ano ang nangyayari. Dagdag pa ni Sang-hyun, meron talagang mga nakatagong pakay sa likod ng mga mabubuting gawa ng kabutihan. Natawa si Kim Miso at sinabi, "Haha, direkta na tayo sa punto. Player Shin Sang-hyun, sumali ka sa The Eden Guild." Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.